Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, may nakikita ang Diyos para sa iyo. Nakikita niya ang maraming magagandang bagay na magagawa mo. Nakikita niya ang isang magandang plano na kanyang isasakatuparan sa iyo. Buksan mo ang iyong puso. Magpakumbaba at tanggapin ang misyon na iniaatas ng Diyos sa iyo. Sa mga pagkakataong tayo na hiwalay, lumayo sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, tayo nagkasala, magbalik tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, magbalik tayo sa landas, patungo sa Diyos. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o mataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya,
mahina, takot, at nanginginig akong umarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kampangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Kasama ko sa tuwinay yaw iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong ng higit pa sa kaaway. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Sa lahat kong mga guro, ang unawa ko ay higit, pagkat ang aral mo't turo ang laman ng aking isip. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Ang taglay kong karunungan higit pa sa matatanda, pagkat iyong mga utos ay hindi ko sinisira. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Di ko gustong matutuhan ang ugaling masama. Ang hangad ko ay masunod ay ang iyong sinalita. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin, pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin. Iniibig ko ng lubos tanang utos mo, poong Diyos. Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang pangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang pahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba itong anak ni Jose?" Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalita naming ginawa mo sa Capernaum."
at nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng ketongin sa Israel, noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pa, na taga Syria, ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit duman siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa 22 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Mga kapanalig, ang mensahe po sa atin ng Diyos ngayong araw na ito, may maganda siyang plano para sa iyo. Ikaw ay nilikha ng Diyos hindi para sa wala. Merong magandang plano ang Diyos para sa iyo. Meron kang misyon, meron kang bukasyon sa mundo na ito. Katulad ng narinig natin, pinahayag ni Jesus mula nang basahin niya ang sulat mula kay Propeta Isaias, ipinahayag ni Jesus ang kanyang misyon, ang kanyang bukasyon. Ano ang misyon ni Jesus? Sinimulan niyang sumasa kanyang espiritu, hinirang siya upang ipangaral. Yan yung misyon niya. Sa dukha, ang mabuting balita. Siya isinugo upang pahayag sa bihag, lalaya na sila. Upang ang bulag ay makakita. Upang bigyang kaluwagan ng mga nasisiil at pahayag ang pagdiligtas na gagawin ng Panginoon. Iyon ang misyon, yun ang bukasyon ni Jesus. Yung kanyang mission, vision. Kapanalig ikaw, natagpuan mo na ba ang mission mo sa mundo na ito? Alam natin, may dalawang mahalagang okasyon sa buhay ng tao. Yung araw na siya ay ipanganak. Ayan, may kasama ako, may birthday ngayong kahapon pala. Okay, September 2 na pala. Yung araw na siya ipanganak, yung birthday, napakahalaga nun. Pero pangalawa, pangalawang pinakamahalagang okasyon sa buhay ng tao? Ito yung araw na malaman mo kung bakit ka pinanganak sa mundo na ito. Kapag nalaman mo kung bakit ka pinanganak sa mundo na ito, yun yung iyong misyon. Yun ang iyong bukasyon. Kanina, yung letter sender natin nagtatanong, ano bang dapat unahin, asawa o anak? Hindi niya malaman eh. Siyempre, bibigyan mo ng parehong sapat na oras yan. Yung anak, bibigyan mo ng oras yan, lalo na kung baby pa lamang, maraming oras ang ibibigay, pero hindi pwedeng pababayaan mo yung asawa mo. Hindi pwedeng anak ko lang ang priority ko. Pareho mong mahal yan. Natandaan mo, yung anak mo, maliit ngayon yan, lalaki yan, magkakapamilya yan, at aalis yan. Anak mo pa rin siya, pero nasa malayo, sino may iwan? Kayong mag-asawa pa rin. Na-discover mo, oo, meron kang misyon sa iyong anak. Alagaan mo siya. Pero wag mong kakalimutan, meron kang misyon din na sinumpaan sa altar ng Panginoon na kayong mag-asawa ay magsasama sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, na kayo'y hindi na dalawa, kayo ay iisa. Misyon. Kapanalig, alam mo na ba ang iyong misyon? Ako po, bilang pari, ang aking misyon ay magdala ng kaluluwa papalapit kay Jesus. Ito isa sa katuparan sa pamagitan ng apostolate, pagmimisa, preaching, pagtulong, mission. Ikaw ba, natagpuan mo na kung ano ang mission mo? Yung ginagawa mo ba ngayon, yung trabaho mo ngayon,
Nakikita mo ba iyan bilang iyong misyon? O ginagawa mo lang yan kasi wala kang magawa? Apakahirap nun, kapanalig. Kung hindi mo pala misyon yung ginagawa mo ngayon, hindi pala iyan yung bukasyon mo, apakahirap noon. Kasi nakaka-stress yun. Ginagawa mo yan, walang dahilan. Alam niyo, kapanalig, may pagkakaiba yung misyon sa ambisyon. Ano po? Kasi baka ambisyon mo lang yan, pero hindi mo pala misyon. May mga pagkakataon, kapanalig, yung bang may naabot ka, ambisyon mo eh. Pero nung naabot mo, parang empty. Parang walang kahulugan. Parang tatanungin mo yung sarili mo, ito na lang ba? Yung bang may ambisyon ka, makatapos ang pag-aaral, nagawa mo, tapos sinatanong mo yung sarili mo, ano pang gagawin ko? Parang kulang pa. Ambisyon mo, makabili ng bahay, makabili ng sasakyan, nagawa mo. Pero nung meron ka ng bahay, sariling sasakyan, ito lang ba? Parang kulang. Ambisyon mo, magkaroon ng award na ganito, magkaroon ng tropeyong ganito, ma-promote, magkaroon ng ganitong posisyon sa trabaho, makapagtrabaho dito sa bansa na ito. Nagawa mo yon. Pero pagkatapos mong magawa, parang kulang. Naabot ko yung ambisyon, pero bakit parang kulang? Kasi nga, hindi dapat magtatapos sa ambisyon, bagkus magpapatuloy sa misyon. Anong pagkakaiba ng ambisyon sa misyon? Yung ambisyon, syempre gusto mo ikaw yung una. Maabot mo yung ambisyon. Walang masama doon. Pagbutihin mo. Give your best. Walang masama doon. At napakaganda po noon. Gusto mo maging number 1, ambisyon. Pero kapag ikaw ay nagmi-mission, kapanalig, maraming beses hindi mo hahangaring maging number 1. Kapag nagmi-mission ka, kapag ang isinasagawa mo ay yung misyon, yung bukasyon, madalas hinuhuli mo yung sarili mo at uunahin mo yung misyon. Uunahin mo yung paglilingkod. Uunahin mo yung mga taong nasa paligid mo. Magkaiba ka panalig eh. Ambisyon, gusto mo ikaw una. Walang masama doon. Pero pag nauna ka at nakita mo yung misyon mo, darating yung punto, pauunahin mo yung iba. At okay lang, ikaw na yung mahuli. Walang problema doon. Walang problema doon. Nakikita mo na ang iyong misyon. Katulad ng ginawa ni Jesus, siya ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Siya ay naglingkod. Nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hindi na siya yung una. Siya yung nahuli. At may mga naunang nahuli. Pero may mga nahuhuli dahil sa pagpapakumbaba, siya yung magiging una. Kapag ikaw ay merong ambisyon, meron ka panalig tendency na ikukumpara mo yung sarili mo sa iba. May bahay ka na eh. Kukumpara mo, ba't mas na malaki bahay niya? May sasakyan ka na eh. Kukumpara mo, ba't parang mas maganda yung sasakyan niya? Kinukumpara. Kasi ang naabot mo lang ambisyon. Pero kapag ikaw ay merong misyon at ang sinasagawa mo, ang iyong misyon, ang focus mo, kapanalig, ay doon sa iyong growth. Yung bang, alam mo na may kanya-kanyang panahon ang bawat isa. Yung bang, nauna siya, okay lang yun. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka makararating. Nauna lang siya. Panapanahon lang yan. Ngayon, time niya, next time, ikaw naman. Kumbaga, ang bawat tao, may kanya-kanyang seasons sa buhay na hindi mo ikukumpara. Kasi iba siya, iba ka. Hindi kayo magkapareho. Okay lang. Hindi ka nababother. Hindi ka na-insecure. Kahit hindi mo ikinukumpara yung sarili mo sa iba kasi naka-mission, naka-focus ka sa mission. Ang mahalaga sa'yo,
May mga tao kang natulungan. May mga tao kang napaglingkuran. Ako, ang mahalaga, may mga taong nailapit kay Jesus. Yun yung mahalaga. Kapag ikaw ay merong pangarap at namatay ka, makakalimutan ka ng mundo. Makakalimutan ng mundo yung mga achievements mo, mga tagumpay mo, pangarap na naabot. Pero ito ko panalig. Ito yung maganda kapag nagmi-mission ka. Kapag nagmi-mission ka, kahit mamatay ka, yung mabuting binhi na itinanim mo, mamumunga yun eh. Mamumunga ng sagana. Kasi meron at merong mga tao na magpapatuloy ng magandang sinimulan mo. Kaya malalaman mong misyon eh. Yung mga taong tinulungan mo, tutulungan din nila yung ibang tao. Just like what Jesus did. Maraming mga tao namatay nung panahon ni Jesus. Nung namatay, nakalimutan na sila. Nakasulat, parang gandun lang. Wala namang nagpatuloy nung kanilang ginawa. Pero si Jesus, 2,000 years ago, namatay. Pero yung sinimulan ni Jesus, pinagpatuloy ng 12 apostles. Nung namatay yung 12 apostles, pinagpatuloy ng mga humalili sa kanila, mga bishops, ang tawag hanggang ngayon, nagpapatuloy. Doon mo malalaman, hindi ito ambition lang. Kasi ambition, it ends when we die. Pero mission, kahit wala ka na sa mundo na ito, yung mission na sinimulan mo, itutuloy ng anak mo, itutuloy ng apo mo, yung mabuti, yung pagmamahal na ipinunla mo sa kanilang mga puso, ipagpapatuloy nila. Yung sacrifices na ginawa mo, gagawin din nila. Natuto kasi silang magmahal ng walang kapalit kasi ganun ka. Yung mga isusubo mo na lamang, binigay mo pa sa kanila. Natuto sila magbigay ng walang kapalit kasi ganun ka. Natuto sila na unahin ang Diyos. Magdasal, manalig lagi sa Panginoon. At itinutuloy nila yon. Kasi tinuro mo yon hindi lang sa salita, bago sa bawat sakripisyo na ipinakikita mo para sa ikabubuti nila. Kasi ang ginawa mo sa mundo na ito, hindi lamang pag-abot ng mga ambisyon, bagkus pagsasakatuparan ng misyon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Siguro yun yung dahilan kung bakit kahit parang hindi tinanggap si Jesus dito sa kanyang sariling bayan, hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya. Yung ambisyon, when we are rejected, kapag hinadlangan tayo, kapag may pumigil sa atin, nalalata na tayo, ayaw na natin magpatuloy. Ayoko na. Pero when you are on a mission, may mga pipigil pa rin eh. Pero hindi ka susuko. Hindi ka titigil. Bakit? Kasi mas malaki yung mission ng Diyos kaysa dun sa mga taong pumipigil. Even when we make mistakes, mas malaki yung mission ng Diyos kaysa sa mga mistakes natin. Mga panalig, may ambisyon ang Diyos para sa iyo. Pero hindi nagtatapos yan sa ambisyon. Merong misyon si Jesus para sa iyo. At kung paanong si Jesus tinupad niya ang kanyang misyon at hanggang ngayon ay pinagpapatuloy niya ang misyon ng kaligtasan. Ikaw din, tanggapin mo si Jesus at payagan mong isakatuparan ni Jesus ang kanyang misyon para sa iyo. Amen.
Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tayo, tanggapin natin si Jesus nang may pananampalataya at manalangin tayo. Sa kanyang pangalan ating tutugon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipahayag ng may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin sa magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tayo nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sumasamo kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco Abig Santo Papa, ni Onesto, aming bispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Nagbigayin po tayo ng kapayapaan. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan, awa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilaan upang ang kagandaang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na napapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo. Pagalingin kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, isinasa katuparan ang misyong ipinagkaloob ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama, Keso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluod at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng gagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo sila sa kanilang mga karamdaman, ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami. Dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang pangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestis eis, Omne declamentum mense habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones Tuae memoriam requisti, tribueque sumus, ita nos corporis, et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, od redemptionis Tuae fructum in nobis iutas ensiamur, qui vives et regnas in saecula saeculorum.
Totoo at tao namang totoo. Purihin si Yeso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Yeso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.